Mahigpit na sinusubaybayan ng Australian Defence ang mga barko ng China PLA Navy na mayroon umanong malakas na firepower na patuloy na nag-ooperate ngayon sa Philippine Sea. At sa ibang balita, habang nag-ooperate na ang apat na mga advanced na warship ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ang South Korea ay muli na namang naglunsad ng pinakabagong barko ng Pilipinas. Anong barko naman kaya ito? Alamin ang buong detalye mamaya. At sa update naman sa West Philippine Sea, matagumpay na napatras ng barko ng Philippine Coast Guard ang isa na namang barko ng China Coast Guard na naglalayag malapit umano sa baybayin ng Zambales. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Isiniwalat ng Australian Defence Force Intelligence na isa umanong task group ng hukbong pandagat ng China ang sinusubaybayan ng militar ng Australia sa silangan ng Philippine Sea ngayon. Ayon sa report na inilabas ng Australia, ang mga barko umano ng China ay may malakas na firepower na kinabibilangan ng isang landing helicopter dock, isang destroyer, isang frigate at isang refueling vessel. Kinumpirma kahapon ni Defense Minister Richard Marles na mahigpit umanong minomonitor ng Australian Defence Force ang isang flotilya ng China sa dagat ng Pilipinas. Bagamat binigyang diin niya na hindi pa malinaw kung patungo ito ng Australia. Sinabi ng pribadong kumpanya na Starboard Maritime Intelligence na gumagamit ito ng teknolohiyang satellites upang matunton ang task group ng People's Liberation Army Navy na sinasabi nitong kasalukuyang nasa 216 nautical miles sa silangang karagatang bahagi ng Pilipinas. Tinawag ng Australian Defence ang flotilya ng China na isang malaking projection of power na may landing helicopter dock na kayang mag-host ng hanggang sa 30 helicopter, excursion landing at humigit kumulang 1,000 Marines para sa iba't ibang operasyon mula sa humanitarian relief hanggang sa amphibious, kasama ang frigate na may kakayahan umanong makadetect na mga submarino. At sa update naman sa patuloy na pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas matapos ang formal na pagtanggap ng Philippine Navy sa mga bago nitong frigate na BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang, ang HD Hyundai Heavy Industry ng South Korea ay muli na namang naglunsad ng bagong barko para sa Pilipinas. Ito ang BRP Raha Lacandula PS-21 na pangalawang Raha Sulaiman Class OPVs ng Philippine Navy na nakatakdang pahusayin ang mga operasyon ng Philippine Navy sa katubigan ng bansa. Unang inilunsad noong Hunyo ang unang barko na BRP Raha Sulaiman PS-20 at sunod na inilunsad itong BRP Raha Lacandula PS-21 noong nakaraang linggo lamang. In-order ng Pilipinas sa South Korea ang 6 na mga barkong ito noong 2022, ang BRP Raha Sulaiman, BRP Raha Lacandula, BRP Raha Humabon, BRP Sultan Kudarat, BRP Dati Marikudo at BRP Datu Sikatuna na inaasahang papalit sa mga lumang barko ng Philippine Navy. Sakaling makumpleto ang 6 na ito ay madadagdagan ng mga barkong ito ang Offshore Patrol Force ng serbisyo, ang components responsible para sa mga operasyon sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa isang pahayag mula sa Embahada ng Pilipinas sa South Korea kaugnay sa paglunsad, ay idinisenyo umano ang barkong ito para sa pangmatagalang operasyon, lalabanan ng anti-smuggling, anti-piracy at gagamitin sa disaster relief at mga pagpapatrolya sa buong Philippine Exclusive Economic Zone na lubos na magpapalawak sa saklaw ng seguridad sa karagatan ng Pilipinas. Habang nasa South Korea pa ang naunang BRP Raha Sulaiman at BRP Raha Lacandula, ay may 4 na rin sa ngayon na mga advanced na barkong pandigma ng Pilipinas ang nagbabantay sa West Philippine Sea, ang BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna at ang mga kakapasok lang sa serbisyo na BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang. At kakapasok lang na balita mga kabayan, malinaw na ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard ang mga operasyong maritime patrol nito sa Zambales sa pamamagitan ng pag-deploy ng 44 meters na multi-role response vessel na BRP Cape San Agustin na siyang pumalit sa BRP Cabra noong isang araw matapos makumpleto ang mahigit 1 linggong tuloy-tuloy na operasyon nito.
Sa kabila ng masamang kondisyon ng dagat na may taas ng alon na nasa 2 hanggang 3 metro ay mahusay umanong nagmaniobra ang BRP Cape San Agustin at matagumpay na napatras ang distansya ng barko ng China na CCG-3303 na humigit kumulang 135 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. China Coast Guard Vessel 3303. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cape San Agustin, MRRB 4408. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 135 nautical miles west by south of Silangan Island, Zambales, Philippines, or at latitude 14 degree 19 decimal 488 minutes north, longitude 117 degree 50 decimal 339 minutes east. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippines Exclusive Economic Zone. Your illegal activities would be reported to higher authorities. Over. Samantala ang CCG-3305 at CCG-3502 naman ay patuloy na minomonitor ng radar ng Philippine Coast Guard vessel habang sila ay nagpapatrolya at nagsasagawa ng mga iligal na pagpapatrolya sa paligid ng Bahu di Masinloc. Binigyang diin ni Philippine Coast Guard Commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan na sa kabila ng limitadong pag-aari at pagharap sa mataas na alon ng karagatan, ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ay nananatiling matatag at hindi kailanman umano susuko sa pagtatanggol ng mga interes sa karagatan ng bansa na ganap na naaayon sa matatag na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Idinagdag nito na nananatiling matatag ang Philippine Coast Guard sa pag-iit ng soberanya, mga karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa UNCLOS, Philippine Maritime Zone Act at sa pinal at may bisang 2016 Arbitral Award. China Coast Guard Vessel 3303. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cape San Agustin, MRRB 4408. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 135 nautical miles west by south of Silangan Island, Zambales, Philippines, or at latitude 14 degree 19 decimal 488 minutes north, longitude 117 degree 50 decimal 339 minutes east. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippines Exclusive Economic Zone. Your illegal activities would be reported to higher authorities. Over. At yan lang muna ang mga updates sa ngayon mga kabayan. Happy weekend mga kabayan! You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone.